Sing. The raging storms may round us beat, a shelter in the time of storm. We'll never leave our safe retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The last. O rock divine, O refuge there, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. Jesus is our shelter in the time of storm. Open your Bible, please. John 11:25 and verse 26. John chapter 11, verse 25 and 26. Okay, basahin ko. Sundan nyo sa mga Biblia. John chapter 11, verse 25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Ang title ngayong umaga, ngayong November 1, 2020 ay Encouragement from our Lord Jesus Christ. Encouragement from our Lord Jesus Christ. Let us pray. Almighty God, our loving Father, maraming salamat po sa araw na to despite, Lord God, na mayroong bagyo dito sa Pilipinas. Signal number 1 hanggang 5 pa nga. Pero we pray and we hope at kami nitiwala, Lord, na ang inyong mga anak ay ingatan niyo po kami. At we are praying na ingatan niyo po yung mga Pilipino at ang mga property. At we pray, Lord, yung bagyo ay kayo rin ang patuloy na magpahina at mag-control. At kayo po ang mag-bless sa iyong mga anak. Bisan pa sa mga pastors, Lord, yung nag-preach ngayon ng Word of God. Tulungan niyo sila, gabayan mo sila, tulungan niyo po ako. Pagpalaan niyo, Heavenly Father, ang spiritual na needs ng iyong mga anak dito. Heidi ng Mili, si Angging, Hana GGG. Maging mo sa online, Lord, mga friend namin, mga loved ones, sa FB, sa YouTube, Store Pen, Store Monit, si Ladino, si Nila, maging si Petit, Brad Edgar, si Berbong, si Papa, Olile Jomar, Margie, si Mian, si Marby, si Lord, si Julian, gano'n si Vanessa at yung mga iba pa, Heavenly Father, hindi ko nabanggit. Kapalan niyo po ang salita mo ngayon na mahayag. Tulungan niyo ko, Sweet Holy Spirit, patawad sa aming mga kasalanan po lang. Salamat po ng marami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you. At ang title ay Encouragement from our Lord Jesus Christ. Dito kausap ni Lord Jesus si Martha. At si Martha may kapatid siyang namatay na 4 na araw na. At nangangamoy na. Sa verse 39. John 11 verse 39. The Bible says, Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. And Jesus loved them, itong tatlong ito na magkapatid sa John 11 verse 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. At ipinakita dito ang glory ng God sa verse 40. The same chapter, John 11. Jesus said unto her, Said I not unto thee that
If thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Kaya't binuhay si Lazarus sa verses 43 and 44. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him and let him go. Okay sa YouTube? Okay. Kaya, in that time, many Jews believed in the Lord Jesus. Kaya sa panahon nila ay maraming mga Jewish people, ang mga Hudyo yung naniwala sa Panginoon Jesus. Sa verse 45, then many of the Jews which came to Mary and had seen the things which Jesus did believe on Him, believe on our Lord Jesus Christ. Unlike today, only 3% Jewish believers of Jesus. 3% sa Jewish population because of rabbis teaching against Jesus. They brainwash the Jewish people, especially young people, against Jesus because Jesus revealed their characters in Matthew 23. Bakit galit yung mga rabbis, ang mga Parisiyo, mga scribes, mga Sadducees? Dahil binulgar ni Lord Jesus ang kanilang katiwalian, ang kanilang korupsyon. Kahit sila ay nagtatrabaho sa templo, that time, binulgar ni Lord Jesus ang kanilang mga kabalbalan na ginagawa. Matthew 23 verse 23. Sabi dito na Biblia sa Matthew 23 verse 23. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. Kaya sa New Testament pa lang, makita na natin doon yung itong mga Parisiyo, kahit sila hipokrito, sila yung nagtatite and scribe sa New Testament. Ito nabanggit. Ngayon sa verse 25, the same chapter, Matthew 23, Woe unto you, scribes, mga skriba, and Pharisees, hypocrites, for you make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Could you imagine, no? Doon sa Israel, sa templo, nagtatrabaho na sila sa templo, pero sabi ni Lord Jesus sa kanila, punong-puno kayo ng extortion and excess. Sa verse 27, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres. Pareho kayo ng mga mapuputi na simint na yung sepulchres, yung libingan. No, katulad yan, November 1. Which indeed appear beautiful outward. Could you imagine, mapunta ka dito sa Kalibo Cemetery, Municipal, Catholic Cemetery, Milagrosa, makita mo doon yung pansyon o mga libingan ng lalong may mga kaya sa buhay, mayaman. Mas maganda pa sa buhay ng mga buhay. Pero yung bahay ng patay ay mga simentado, naka-habilya pa yan, naka-window grills. Pero sabi nito ni Lord Jesus kanila, kayo katulad ng pinaputi na libingan, sepulchres, which indeed appear beautiful outward, maganda sa labas, but are within full of dead men's bones and of uncleanness. Yan. Sabi ng Biblia, man look at the outward appearance. Yung mga tao nakatingin sa panlabas na nanyo. But the Lord, amen, the Lord Jesus Christ, look at the inward appearance. Inward, meaning sa puso. God looks on our hearts.
Ipasalamat tayo sa Panginoon. Ang tinitingnan niya, hindi ating outward appearance, kundi ating puso. Hindi lang panlabas, kundi panloob. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Kaya nirebuke ni Lord Jesus dito yung mga scribes, yung mga eskriba, nagtatrabaho doon sa templo, at mga parisiyo, mga leader yan, mga religious leaders during that time, even the Sadducees, na sila'y mga hypocrites. Kaya sabi doon, of course, ngayon ay November 1, kaya All Saints Day, All Souls Day naman, doon sa ating, doon sa kalendaryo, bukas, remembering our dead loved ones, remembering their good memories, their good things sa buhay natin. Salamat sa ating mga loved ones na someday somehow tayo ay makasama rin ng Panginoon and will be live together. Of course, we can go to cemetery any day, not just kahapon, October 31, ngayon, November 1, o bukas, dahil bawal lamang pumunta ngayon. Kaya sa Matthew 23 verse 28, even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Verse 29, woe unto you, scribes. Ano nga yung woe sa Tagalog? Yung kalunos-lunos o kahabag-habag, tinangahana sa Tagalog. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous. Encouragement from our Lord Jesus Christ. Amen? Encouragement from our Lord Jesus Christ. Yan ang title. Number 1, about resurrection. Number 1, about resurrection. Yet shall I live. John 11:25. Sabi dito, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead. Sabi ni Lord Jesus, yet shall he live. I am the resurrection. Jesus, the great I am. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. At sa John chapter 6 verse 40, I will raise him up. I will raise him up. Those that believe the Lord Jesus Christ in the last day, I will raise him up. John chapter 6 verse 40. And this is the will of him that sent me. Ito yung kalooban ng Ama na nagpadala sa akin. That everyone which seeth the Son, makakita kay Jesus Christ. During that time, sinabi niya to sa mga tao sa Israel, and believe it on him, may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. At akin siyang bubuhayin muli at the last day. In a moment, in the twinkling of an eye. Alam natin yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52. 1 Corinthians chapter 15, verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, hindi si Donald Trump, hindi si President Donald Trump, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Yung mga namatay na ay babangon muli na incorruptible, meaning hindi na mabubulok, hindi na corruptible, kundi incorruptible. And we shall be changed. At tayo namang buhay ay babaguhin ng Panginoon. For this corruptible, itong nabubulok, itong katawan, must put on incorruption. And this mortal, itong mortal body mo, must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Nilulunan ng tagumpay yung kamatayan. O death, o kamatayan, where is thy sting? Saan ang iyong
kamandag o grave sa libingan? Where is thy victory? Saan ang iyong tagumpay? The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay sa kasalanan. Bakit ang tao ay namamatay? Because of sin. For the wages of sin is death. Hindi lang dahil sa sakit, kundi the truth. Ang pinaka-source talaga ng kamatayan ay kasalanan. Kaya sabi ng ating Panginoon Diyos sa Garden of Eden, pag kinain nyo yung bunga na yan, hindi binanggit na apple, basta bunga na yan, nagbibigay ng mabuti, ng kalaman, ng pagkaalam sa mabuti at masama, mamamatay kayo. Bili ng Diyos ng kay Adan at kay Eva. So, nung kinain ni Eva, binigyan si Adan, hindi naman sila namatay. Ang tinutukoy doon na kamatayan ay yung relasyon sa Diyos. Spiritual death. Yeah. Hindi sila namatay physically. Namatay sila spiritually. Naiwala yung relasyon ng Diyos at ng tao because of sin. Nakinggan nila yung boses ni Satan na pumasok doon sa serpent, sa sawa, ay sa boses ng Diyos. Kaya ang Diyos ay binigyan sila ng free will o volition, free will, free of choice. Kaya, praise the Lord, na yung kasalanan na yan na pumasok sa isang tao, kay Adan, si Lord Jesus Christ ang nagbigay ng solusyon. Sa problema ng kasalanan ng tao, ang nagbigay ng solusyon ay ang Panginoong Kristo. Siya lamang at wala ng iba. Kaya yung kamatayan naman ni Jesus dun sa cross, ayun ang ating kabayaran ng ating sting of death ng kasalanan. So praise the Lord sa ating Panginoong Hesus. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So binigyan tayo, pasalamat tayo sa Diyos, binigyan tayo ng victory sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ano mang gagawin natin para sa Panginoon? Lahat yan ay may kabuluhan. Lahat para sa Panginoon na gagawin mo may kabuluhan. Pero kung hindi ang ginagawa natin dito sa lupa ay walang kinalaman tungkol sa bagay sa Panginoon, walang kinalaman sa gawain ng Panginoon at sa Panginoon, yan ay walang kwenta. Pero as long na ginagawa natin lahat ng bubuhay tayo dito ay para sa Panginoon. Kaya sabi, kung ikaw man ay kumakain, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Kaya ano mang gagawin natin ay para sa glory ng Panginoon. Kaya tayo nandito, hindi para sa blessing. Usually, ginbless na tayo ng Panginoon eh. Ginbless na tayo sa salvation pa lang, meron tayong kaligtasan, blessing na yun ng Panginoon. Meron lang tayo na Bible, blessing na yan. Meron tayong kamay, may paa, may mata, blessing na yan. Meron tayong pamilya, mga apo, blessing na lang. Blessing na yan. Bless na tayo ng Panginoon. Kaya lang tayo pumupunta sa church, hindi lang sa blessing, dahil may blessing na tayo. Pumupunta tayo dahil to worship God, and to gather together, and to serve God, and to hear instruction from the Lord, and fellowship with the brethren. So nakakamiss rin yung maraming mga bata dito at ibang kapatiran na sa mga San Washington, Sister Pen, si Monet, si Ladino, si Mian, Margie, si Mercy Faith. Pero because of this pandemic ay nahadlangan. So sana ay hindi na ito magtagal. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng encouragement that our labor in the Lord is not in vain. Religion is man's way of preaching God. Yung religion, yung grupo, yung mga religion, mga religious,
is man's way para maabot nila yung Diyos, reaching God. Pero alam nyo, relationship to our Lord Jesus Christ is God's way of reaching man. Relationship to our Lord Jesus Christ, may relasyon tayo sa Panginoon Kristo as our personal Lord and Savior, is God's way. Ito ay paraan ng Diyos para tayo ay abutin ng Diyos. Preaching man, tayo ay natagpo ng Panginoon. Dahil walang naghanap sa Panginoon, there's none that seek it after God. Ang naghanap talaga sa atin ay ang Panginoon. Yan ang totoo. Jesus did not build religion, but rather build church, ecclesia, assembly, called out people, sinners like us, to be His people. Build people. Jesus build church. Jesus build His people, not religion. Number 1, about resurrection. Number 2, about life. Number 2, about life. Verse 25, sabi dito, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Kaya sa Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils, sa kanyang ilong, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Kaya nga, ang ating buhay ay sa Panginoon galing. Hawak ng Panginoon ating buhay. Kung ano man nangyari sa mga tao ngayon, namamatay sila wala sa panahon, yun lang ay pinintulutan ng Panginoon lang, inalaw ng Panginoon yan. Pero ang Panginoon pa rin yan ang siyang may control sa lahat ng nangyayari. God is still on the throne and God is in control. And only man without sin is Jesus Christ. 1 Corinthians 15 verse 47. Sabi dito sa 1 Corinthians 15:47, the first man is of the earth, earthy. Ito ay si Adam. The second man is the Lord from heaven. The second man is the Lord Jesus Christ from heaven. Kaya si Jesus, bagamat sa katawang tao siya, human nature, siya ay galing sa langit. Si Mary ay ginamit ng Panginoon para ipanganak si Jesus. Pero yun ay sa Holy Spirit, conceived by the Holy Spirit. Kaya si Jesus lang yung walang kasalanan at siya lang yung karapat-dapat na mag-redeem sa atin. Kaya sabi ng Bible ni John the Baptist, behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Kaya pasalamat tayo sa Panginoong Kristo sa kanyang sacrifice. Sa Job 33 verse 4, the Spirit of God hath made me. Tamo yung Holy Spirit ay Diyos. The Spirit of God hath made me, and the breath of life and breath of the Almighty hath given me life. And the breath of the Almighty hath given me life. Kaya ito ay encouragement sa ating sarili to be thankful to God for the breath of life. Amen? Amen. Alam niyo yung oxygen, lalo kay Nanay Shirley, nabubuhay pa siya. Bibili ako ng oxygen. Ang amount ng oxygen ay 800 pesos. Last year, 800 pesos ang oxygen. Alam mo kung ilang araw maubos yun? One week na magamit niya. 1 week na gamit. Pero kwan yun. Hindi naman yun na whole day. Hindi. Basta kailangan niya lang ng oxygen, ay talagang mag-oxygen siya. So, 1 week ay 800. Imagine, kung weekly siya mag-oxygen, yun ay abot ng 3,200 oxygen. Pero tayo, hindi na oxygen. Isipin mo ilang taon na siya na hindi? 60,
63. Oh, yan. Imagine. Di ba? Pwede lang umatin ay 65, no? 65 years old, below. Oh. Imagine, sinang bili naman, 60. Oh. Isipin mo, 63 years times 12 months. Diba? Ang dami na nating babayaran sa Panginoon. Oh. Di ba, no? Ay, ilan lang yung kwan? Yung 3,200 monthly, no? Sa oxygen, 3,200. Oh, i-times mo lang yun sa, para madali mag-compute, i-times mo yun sa 10 months. So, yun ay 32,000, tama? Oh, 32,000 ha. 10 months lang yan ha. 32,000, 1 year, 32,000. Oh, 10 months lang yan. Tapos i-times mo yan sa 32,000 kung 10 years, yan ay 320,000, no? Oh, 320,000, 10 years lang. O, 10 years lang ngayon. O, i-times mo pa yun sa 63 o 60. O, ay, kwan lang, times 6 dahil 10 per kwan ay. O. So, imagine mo, ilan yun? So, abot na rin ng milyon. Yan ang mabayaran natin sa Panginoon kung may bayad ang oxygen. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon Diyos sa breath of life. Ito ay libre lang. Kaya nga sa November 11 ay 1 year na si nanay. Sabi ng Biblia, for the absence of the body is to be present with the Lord. Kay Lord na siya. At birthday ko pa yon, pa-birthday gift ni Lord sa akin. Kaya sa John chapter 10 verse 10, ang offer ng Panginoon sa atin ay abundant life. John chapter 10 verse 10. Sabi dito ng Biblia, the thief cometh not, ito yung si Satan, nanakaw, but for to steal and to kill. Para magnakaw ng buhay, and to kill, pumatay ng buhay. And to destroy, magwasak ng buhay. Kaya itong to ay pandemya ay talagang hindi yan galing sa Panginoon. I am come that they might have life. Naparito si Jesus para bigyan ko sila ng buhay, and that might have it more abundantly. Praise the Lord. For that, binigyan tayo ng buhay, hindi lang buhay kundi more abundantly. Praise the Lord. For that, in this life we have trouble. But in John chapter 14 verse 1 hanggang 3, ang encouragement sa atin ng Panginoong Hesus ay napakaganda sa John chapter 14 verse 1 hanggang 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Marami namang natutrouble ngayon dahil ang bagyo ngayon, Ruli, ay abot na hanggang signal number 5. Maraming natutrouble, mas malakas pa daw sa Yolanda. Pero wag tayong matroubled. You believe in God, believe also in me. Marami na Pilipino na daan ng mga pagsubok. Sa tulong at sa biyaya ng Panginoon, tayo'y nagtagumpay. Amen? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kaya kung saan ang Panginoong Hesus ay nandoon din naman tayo. Jesus said, believe in God and believe also in me, in Jesus Christ. Meaning they are equal with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. One God. Sa Luke chapter 12 verse 15, sabi ng Biblia, napakagandang verse nito. Luke 12 verse 15, and he said unto them, take heed, and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Mag-andam, mangagmasid, mangag-ingat,
sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kaya salamat tayo sa Panginoon na wala sa mga material things na nakasalalay ang ating buhay, kundi sa Panginoon. At napakagandang encouragement sa atin sa Revelation chapter 20 verse 4. Revelation chapter 20 verse 4, ito ay about 1,000 years millennial reign with Jesus Christ. Revelation 20 verse 4, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. Imagine, noong unang panahon, beheaded, pinuputulan sila ng ulo, ng leeg, dahil sila ay naging saksi para kay Jesus. And for the word of God, at dahil sa salita ng Diyos, mga sinaunang mga alagad ng Panginoon, even today, nangyari yan sa Middle East, sa Africa, sa China, sa North Korea, at sa iba pa mga communist country, at sa mga atheist country, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. So yun ay mga future ito na mangyayari. Encouragement from our Lord Jesus Christ. Number 1, about resurrection. Number 2, about life. And then the last, number 3, about eternal life in heaven. About eternal life in heaven. Balik tayo sa John 11 verse 26. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Sa 1 John 5:13, makita natin dito yung assurance sa atin ng Panginoon. 1 John 5:13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know, malaman mo, na alin, that ye have eternal life. Na ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan, and that ye may believe on the name of the Son of God, the Lord Jesus Christ. Kaya, ang kontrarya, ang kabaliktaran nito ay eternal death in hell. Ay Satan, sa mga demons, false prophets, mga antichrist. Yan ang opposite niyan. John chapter 20 verse 31. John chapter 20 verse 31. Sabi ng Biblia dito, verse 31, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Messiah, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. At sa pagbilib mo, pagsampalataya, pananalig sa Panginoong Sus, ikaw ay mayroong buhay sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Only in Jesus' name. Hindi sa name ng mga apostles, ng mga religious leaders, at mga iba pang mga religion, ng mga pangalan, o sa simbahan, hindi. Ang eternal life, sabi ng Biblia, believing ye might have life through His name, through Jesus Christ's name, through the name of our Lord Jesus Christ lang. Amen? At pag nagkaroon ka ng believing in the Lord Jesus Christ, mayroon kang eternal life. Life through His name. Not in the name of the church or in the religious leader, but in the name of the Lord Jesus Christ. So praise the Lord for that. Natuturuan tayo, and we have the infallible Word of God, the inspired, the pure Word of God, sabi ng Biblia sa Proverbs 30 verse 5. Every Word of God is pure. Sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is inspired by God. So pasalamat tayo sa Panginoon na ito ay inspired. Infallible, ito ay inspired. Praise the Lord for that. Kaya ang ating involvement sa Great Commission of our Lord Jesus Christ through world mission, local man o foreign,
na mga missionaries, makashare man lang, makatulong kahit sa kunting paraan in prayer and in small amount. Yung iba doon sa lugar ng Mindanao, no, sa may part ng mga, I think sa Bukidnon, ang kanilang kwan lang ay 5 pesos sa missionary. Mayroon ring 10 pesos, 25 pesos, 50 pesos, yung iba naman ay 100, yung iba naman ay 500, yung iba ay 1,000. So praise the Lord for that. Importante mayroong bahagi sa world evangelism. Sa Mark 16 verse 15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Preach the gospel. Gospel means the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Means good news. Gospel. Praise the Lord. At tayo ay nabaginan din ng gospel because of the American missionary noong 1900s. Doon sila dumaong sa Iloilo. Ang mga first missionary na mga believers na mga Baptist. By all means, save some. By all means, save some. 1 Corinthians 9:22. Kaya doon sa mga FB post, meron sa FB post, Sister Grace Amargo, mga nag-post siya about evangelism, salvation, at naganda na ako sa message. Kaya gin-share ko rin also para yung mga sa FB ay mabasa nila about the Lord Jesus Christ, yung salvation. Kahit sa tricycle ay merong reminder yan. Sa harap, Jesus saves. Sa likod ng tricycle, meron na nakalagay na Jesus alone saves. Yeah, sama nyo sa prayer na God will provide, makabili ng motor at bagong sidecar. Dahil ating tricycle na gamit ay kay Dino, kay Joseph yan, ay hiniram natin ay, paano yan, 17 years old. Yan. At meron din YouTube preaching. At sa mga YouTube preaching ko, by the grace of God, ay meron mga pandon. May mga sinners prayer. May sinners prayer yun. Kaya sa mga FB preaching, ganun din. May sinners prayer about the Lord Jesus Christ. May mga gospel message. Mayroon din gospel track. So praise the Lord, kahapon, October 31, 2020. Bago nasira yung laptop, ay nag-edit na uli ng gospel track at nakaprint ng gospel tracks for reprinting by God's grace. Sa mga Bible study, sa visitation, soul winning, yun, nagsishare tayo ng gospel about the Lord Jesus Christ. At sa holding the rope for the foreign missionary o local missionary. Before, nagawa na yan. Pero ngayon ay apektado. Apektado talaga yun yung ngayon ang face-to-face. Kay hoping na bumalik sa dati. Siyempre ngayon ay apektado kay siyempre yung kausap mo ay di mo alam kung nawaan, kung saan nag-travel sa Manila o sa ibang lugar, sa Iloilo. Ay marami rin doon case. Sa Bacolod, hindi natin alam. At tayo rin, baka dudahan din nila na ganoon nilang iniisip nila na baka rin tayo nag-travel sa ibang lugar. Kaya itong sitwasyon talaga ay may hadlang. Pero by God's grace and God's time, ito na rin ay mawawala sa power ng Panginoon. Kaya tayo bumabawi na lang tayo sa social media. By all means, save some. Yung mga pastor ay share din ng salvation about the Lord Jesus Christ. Nandyan si Pastor Yuli, si Pastor Jess, si Pastor Dan Lachica, Pastor Dan Padiris, Pastor Chagan, si Pastor Bogs, Bugtong, Pastor Ricky Soberano, yung mga preacher ni Pastor Mandel Tinhico, Pastor Nable, Pastor Ramon Rosauro, Pastor Jan Narvaez, at yung mga iba pa. Encouragement from our Lord Jesus Christ. Encouragement
from our Lord Jesus Christ. Number 1, about resurrection. Amen? Tayo rin ay muling mabubuhay. Pag tayo namatay, sabi ni Lord Jesus, muling mabubuhay. About life, about this present life, abundant life. Bigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Number 3, about eternal life in heaven. This world is not our home. Amen? Itong sanlibutan na to ay hindi ito paganda na paganda dahil ang sabi ng Biblia, ang lumang earth at saka ipapalitan to ng bagong lupa, bagong langit at bagong lupa. Kaya hindi ito paganda ng paganda, ito ay pasama ng pasama, pabulok ng pabulok, pakurap ng pakurap. Kaya praise the Lord na mag-prepare ang Panginoon ng, sabi ng Biblia, ng new heaven and new earth. Sa social media ngayon ay daming kwan dyan, mga nudity, pornographic materials, mga lust of the flesh. Pero praise the Lord, meron tayong Holy Spirit na pwede nating mapagtagumpayan yung mga temptation ng devil na yan. Eternal life in heaven. Dahil dito sa lupa, ang buhay natin ay temporary. Pero habang temporary ang buhay natin dito, ay pwede tayong maging masaya, mag-enjoy para sa Panginoon. Gamitin natin para sa Panginoon. Glory to God. Thanks and praises to our Lord Jesus Christ, to our God. Thank you for watching. God bless you and your family. Keep safe. Let us pray. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa Word of God, sa time. Thank you po, Ama, naming banal sa langit, sa iyong kabutihan. Thank you, Banal na Espiritu, sa time. Pagpalain niyo po, Heavenly Father, yung mga anak mo na nandito, nakinig ng salita, at sa mga kanilang tahanan, sa mga kaibigan namin, if be online, ganun sa YouTube, i-bless them, Heavenly Father, and their family, protect them, at provide their needs, every one of us, spiritually, hoping, Heavenly Father, na tugunan ang kanilang spiritual needs today. Sa iyo po ang lahat ng glory, honor, at pasalamat. Forgive our sins. Thank you, sweet Holy Spirit. Ngayong umaga, baka hindi mo alam kung saan patutungo ang iyong kaluluwa, kung tayo bawian ng buhay. Pero ngayon, ang offer ng Panginoon sa iyo ay encouragement from our Lord Jesus Christ. Encouragement about resurrection, muling pagkabuhay. Encouragement about life, our life today. An encouragement about eternal life in heaven. Madali lamang maligtas. Letter A, letter B, letter C. Letter A, admit that we are all sinners. Lahat tayo ay makasalanan. Ako ay makasalanan, ikaw ay makasalanan. Letter B, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. And letter C, choose or confess. Choose or confess Jesus Christ to be your Lord and personal Savior. Tanggapin mo siya ng buong puso. Receive Him with all your heart as personal Lord and Savior. Repent of your sins. Humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. At ang desisyon mo ngayong umaga, nangusap sa iyo ang Banal na Espiritu, nangusap sa iyo ang Panginoon, ay ikaw ay yumuko at sumunod sa maiksing panalangin nito ng iyong pagsisi ng kasalanan, paghingi ng tawad ng kasalanan at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus bilang iyong sariling na Panginoon at tagapagligtas. Repeat after me with all your heart. Let us pray. Lord Jesus, thank you for your life sacrifice on the cross of Calvary. Naamin ko po, ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat kong kasalanan. Linisin niyo po aking puso sa lahat ng karumihan at kasalanan. Panginoong Hesus, binubuksan ko
aking puso, pumasok po kayo. Tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso, Panginoong Hesus, bilang aking sariling tagapagligtas at Panginoon. Tawarin niyo po ako sa lahat kong mga kasalanan. Pinagsisihan ko po ang lahat kong mga kasalanan. Maraming salamat po sa pangako ng buhay na walang hanggan sa langit. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po sa pag-ibig mo. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Kung ikaw ay sumunod sa panalangin, tumanggap sa Panginoon, sabi ng Biblia, John 1:12, but as many as receive Him, binigyan sila ng power to become the sons of God. Anak ka na ng Diyos. So kung tayo bawian ng buhay ng Panginoon, dahil anak tayo ng Diyos, ang Diyos ang ating Ama, doon tayo uwi sa langit sa third heaven. At sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation, wala nang hatol sa sinumang nakipag-isa kay Kristo Jesus. So congratulations, at ikaw na ngayon ay enjoy mo yung buhay mo sa Panginoon, na ikaw na ay anak ng Diyos. So tayo ay manalangin. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga tumanggap sa inyo. We pray, Heavenly Father, na palagoy niyo po sila sa panampalataya, at ito ang starting point ng kanilang buhay, na masaya sa inyo, Panginoon, kahit mayroong mga pagsubok, problem, persecution, temptation, pero sa inyong biyaya at tulong, Banal na Espiritu, ay masaya pa rin po ang iyong mga anak. Masaya kami. Dahil alam namin, Panginoon, na kung sino ang tumawag sa amin sa kaligtasan at sa paglilingkod. Pagpalain niyo po ang aming giving, pagpalain niyo po ang mga anak mo, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga pag-aaral. Tulungan niyo po ang mga magulang, mga teacher, mga bata sa kanilang mga module. Bigyan mo sila ng wisdom at tiyaga, Lord, sa kanilang mga pag-aaral. Pagpalain niyo rin ang mga missionary. Naalala sa prayer si Pastor Giho Tirador sa Lilo. Pagpalain niyo sa Panginoon. Pastor Ray Baugan, Pastor Adolfo Ricto, Pastor Ricky Sobrano, Pastor Bugs Bugtong, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Excel, Pastor Biador, Pastor Errol, Pastor Manny, Pastor Jonathan, Pastor Cyril, si Pastor Abulario, Pastor Gumi, si Brad Patrick Amago, at Pastor Vic Javier, at si Ate Bing, Ate Inday, Ate Bibi, at si yung mga aming mga loved ones, Lord, sa ibang lugar, at mga hindi ko nabanggit, Lord, ay pagpalain niyo, Lord, ang bawat isa sa kanila. Ganyan dito, na hindi ng mili, hanggang bawat isa, Lord, pagpalain niyo. Pagpalain niyo rin, Lord, si Mamilin Gibara at Preacher Jim Rinaldo. Si Pastor Edwin Biador, tulungan niyo siya para pagpalain, maging ang kanyang may bahay, mga anak, tulungan niyo po sila sa kanilang sitwasyon, Lord. At lahat ng mga kaibigan ko sa FB, pagpalain niyo po, sa YouTube, pagpalain niyo po, bawat isa sa kanila, ingatan niyo po, tulungan, gabayan, at yung wala pang kaligtasan, pagkaluban niyo po ng kaligtasan na sa Panginoong Hesus lamang, at ingatan niyo po ang their family, ang mga loved ones namin, Lord, na hindi ligtas, maligtas po. We are praying for the peace sa Jerusalem. Pagpalain niyo po ang mga Israelites, pagpalain niyo po ang Israel, at we are praying sa mga Jewish people, ang mga Israelite, na sila po ay maligtas, sila po ay makakilala, manampalataya, tanggapin nila si Jesus Christ bilang kanilang personal Lord and Savior. Pagpalain niyo po ang mga pastor, evangelists, at mga missionaries all over the world, mga tapat sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga anak mo at ang mga bansa na kinikilala ka, Panginoon. Pagpalain niyo po, tulungan niyo po at ingatan, nabigyan ng justice yung mga Christians sa North Korea, sa China, sa Nigeria, sa Somalia, sa Afghanistan, sa Pakistan, sa Africa, at sa Middle East, at sa Vietnam, Laos, at sa mga ibang lugar, Lord. Sa East Timor, mga believers doon mo, Panginoon, na bigyan mo sa India, bigyan mo sila ng safety protection. I-bless rin niyo ang mga teachers, Sir Dennis, si Sir Riluto, at ng mga teacher, Lord. I-bless mo mga kapatiran sa Aklan,
Baptist Church, i-bless mo rin sila, Panginoon. Sa Higher Ground, sa Harvest Baptist Church, sa Bible Baptist Church sa Mulo, pagpalang niyo rin, Panginoon. Pastor Tiagan, Pastor Leonidas, Pastor Leo, si Pastor Leo Amante, Pastor Dan Padire, si Pastor Rick Martin, Pastor Ribaton, Pastor Gisalba, Dr. Gisalba, at Pastor Ruiz, pagpalang niyo rin, Panginoon. Si Pastor Salibio, Pastor Nisty, at lahat ng mga Pastor Lord, di ko nabanggit, mga missionary evangelist, pagpalain mo and their family, Pastor Ramon Dosauro. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. In times like this,